Kaway-kaway mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat. So nandito na naman ako upang mag-share sa inyo na isang video. Papakita ko sa inyo ang isang inspiration video na pwede natin kapulutan ng aral. At ito ay ang pag-aalaga ng itik. At shoutout nga muna kay Don Facundo Corpus. Siya nga pala ang may-ari ng itikan ito. At para sa inyong kaalaman mga ka-farmers, si Don Facundo Corpus ay isa po siyang ex-OFW. So in short, ang pag-aalaga ng itik, ito yung kanyang naging for good business. So makikita nyo naman, talagang napakarami ng itlog mga ka-farmers, nakakaaliw. Siya po ay galing sa bansang Dubai, so doon siya nag-abroad. So ayan, isang napakagandang for good business ang kanyang pinagplanuhan. So makikita niyo naman talagang successful ang kanyang naging kanyang munting farm. Para sa kanya munting farm pa ito, sabi niya. Pero makikita niyo naman kung gaano karami at gaano ka-productive yung kanyang mga itik at saka yung kanyang egg production araw-araw. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, kung bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Piliin mo yung all para updated ka sa ating mga videos na lumalabas. Yung kanyang itik dito is nasa 1,000 heads. Pero yung na-harvest niya na itlog araw-araw is nasa 700 plus everyday. Minsan umaabot daw dyan ng 800. So panalong-panalo na yan mga ka-farmers pag ganyan po yung ating harvest. Ang pinili niyang inalagaan na itik mga ka-farmers is yung tinatawag natin na chop suey. Bakit tinatawag na chop suey mga ka-farmers? Halo-halo yung kulay. Kaya pag nakarinig kayo ng chop suey, ibig sabihin po yan, yung itik patiros po yan na halo-halo po ang kulay. So hindi siya pumili ng itik Pinas kasi ang kanyang rason, pag itik Pinas daw mga ka-farmers, hindi po pwede sa pagalaan, sa pastulan. So ang itik Pinas kasi mga ka-farmers is nasa hanger type. Maganda yan sa hanger type at saka sa pakain na feeds. So ang kanyang kasing diskarte is paston mga ka-farmers. Kaya mas pinili niya yung tinatawag natin na chop suey, yung itik patiros. Pag ganito na pastol ang pagpapakain o pag-aalaga ng ating itik mga ka-farmers, ang 500 to 700 na egg production araw-araw is napakalaking lamang na po yan. Ibig sabihin, malaki na po ang ating pwedeng kitain dyan pag pastol mga ka-farmers. Pero pag feeds ang ating ipapakain, pag 500 is medyo alanganin. Pero pag dumating na sa 700 pataas, ay panalong-panalo na yan mga ka-farmers. Pero sabi pa nga niya, umaabot ng 700 ang kanyang na-harvest. Minsan, tumataas ng konti, minsan bumababa ng konti. Hindi naman na permanente ganyan. So, depende po yan kasi sa ating mga itik. Minsan malakas umitlog, minsan medyo mahina. Pero pag pastol naman ang pakain, walang problema dyan mga ka-farmers. Malaking lamang pa rin yan mga ka-farmers. So, imagine na lang natin, sabihin natin na ang itlog nila is 500 araw-araw, tapos pastol ang iyong pagpapakain ng ating itik. Kung kikwintahin natin yan ng isang buwan ay panalong-panalo na. Kasi hindi naman tayo bibili ng feeds. Sasahod lang tayo sa tao na magbabantay ng ating itik. At syempre, kasama na rin dyan yung mga pakunti-kunti na expenses. Yung mga maintenance sa ating bahay ng ating itik mga ka-farmers. Kasama na rin sa pagkain na nagbabantay. Pero itong ating ka-farmers, si Don Facundo, is halatang galing pa sa Dubai. Kasi tingnan nyo naman ang kapal ng kanyang alahas mga ka-farmers. Dahan-dahan na baka mawala po yan dyan sa rice hull. Ang hirap hanapin. Medyo may kamahalan pa naman siguro yan yung kanyang bracelet. So ayan yan mga ka-farmers, makikita nyo naman kung gaano karami yung kanyang itlog na hinaharvest araw-araw. Ang sabi niya pa nga sa atin ay umaharvest siya ng 700 plus everyday. Pero kahit sabihin na lang natin na 500 everyday, kasi pastol naman yung kanyang pagpapakain ng itik,
So malaking kalamangan pa rin mga ka-farmers, kasi sabihin na lang natin 500, tapos sabihin natin tig 9 o 950, sabihin na lang natin 9, kasi sa ibang bintahan mayroong 950, mayroong 975, mayroong 10, mayroong 10.20, depende po kasi sa lugar, sa marketplace ng itlog ng itik. Sabihin na lang natin na ang presyo ay 9 sa pinakamababang halaga natin na i-convert para makapagbigay tayo ng example. Sabihin natin na humaharvest siya ng 500 everyday, times natin sa 9 pesos is mayroon siyang 4,500 a day na kita. So kung itatimes natin yan sa isang buwan, 4,500 times 30 days is mayroon siyang 135,000 na tumataginting. So napakalaki yan mga ka-farmers para sa isang pag-aalagang itik na pastol ang diskarte sa pagpapakain. So ito mga ka-farmers, yan talaga yung nagpapatunay na sa pag-aalaga ng itik ay mayroong pera, na depende lang po yan sa diskarte. At syempre, pag alam mo talaga yung ganitong negosyo, alam mo yung pag-aalaga, alam mo yung market, siguradong kikita ka. What if pa kaya kung gawin mo yan na itlog maalat mga ka-farmers? So mas malaki pa rin ang kikitain. Mas maraming trabaho, mas malaki ang kita. Ganyan lang mga ka-farmers. Gawin mong itlog maalat, or gawin mong sisiw, or magbenta po tayo ng RTL. Napakarami pong negosyo na pwedeng mapasok sa pag-aalaga ng itik. So tamang diskarte lang, tamang kaalaman, siguradong kikita po tayo. So salute po ako kay Sir Don Pacundo Corpus. Salamat sa iyo ka-farmers sa pag-share ng iyong video. At marami tayong may inspire ng mga OFW na pwedeng gayahin yung ganitong for good business. So nakaka-inspire yung mga ganitong klaseng video na talaga naman mapagpupulutan ng aral. So ito po si Sir Don Pacundo Corpus, siya po talaga yung may-ari, at talagang kita nyo naman galing pa yan ng Dubai yung kanyang suot. Nakikita nyo yung nakatakip niya sa ulo, yun po yung ginagamit sa mga lokal doon sa Dubai mga ka-farmers. So siguro dinala niya sa Pilipinas. Kita nyo naman si ka-farmers, ang lalaki ng ginto. Ang hirap pag nawala dyan sa rice hull mga ka-farmers. So ganyan po kaganda ang pag-aalaga ng itik. So kailangan mo talagang halukayan yan, kasi baka mayroong maiwan, mayroong mapisa, mangangamoy mga ka-farmers, babaho. So kailangan yung itlog na sa araw na to, kailangan makuha lahat at walang masisira. Kasi pag once na mayroong masira, mayroong maapakan dyan, babaho. So kailangan halukayin po natin yan, kasi yung ating mga itik pag nangingitlog, hinahalukay po nila yung kanilang iitlogan. Kaya yung ibang itlog is natatakpan po yan. So ayan mga ka-farmers, ito na yung kanyang harvest na itlog mga ka-farmers, pero marami pa siyang hindi nakuha. So hanggang sa muli mga ka-farmers, antabayanan nyo yung iba natin mga videos na talagang mapagpupulutan ng aral. Kaway-kaway sa ating mga kapwa ka-farmers. Tuloy-tuloy lang ang ating plano, magdagdag lang po tayo kung anong pwede natin idagdag sa ating farm. Mag-isip po tayo ng magandang plano para sa ating farming business. Mabuhay po ang ating mga kapwa ka-farmers. God bless po sa inyo, and naway nasa mabuti kayong kalagayan.